Alam nyo ba dati, nag-choir ako sa church. Tapos, after ilang months, na-evict din ako. Hindi dahil sa sintonado ko dahil sa sarili ko ding kagagahan. Ininom kasi namin yung mompo ni Father. Tapos, ginawa naming pulutan yung ostya. Bless. Yung last supper ko, naging last day ko sa choir. Di ayun, nahuli kami. Kami so hindi lang ako mag-isa. Grade 5 ata ako nun, if hindi ako nagkakamali. Pero nagka-record na ako sa langit. Siguro pag akyat ko doon, meron akong pending case. Eto kasi mga sakristan, ang lalakas ng trip. Bilang curious ako, hindi, ang totoo, crush ko talaga isang sakristan, kaya sumama ako sa trip nila. Itago na lang natin siya sa pangalang Ramil. Ramil, kung nasan ka man ngayon, sana masarap yung kinakain mo ngayon. Kasalanan mo to. Etong si Ramil, after ng misa, tinanong ako if nagiinom na daw ba ako. Dahil marupok ako, mas nanaig sa akin yung tawag ng kalandian kaysa tawag ng konsensya. Don't judge me. Kailangan ko yun. Akala ko bibili kami sa tindahan. Shoot, paglabas nila, dala-dala nila yung mompo ni Father, tsaka isang supot ng ostya. Sabi ko talaga internally, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Pero para kay Crush, hahamakin ang lahat. During session namin, saya-saya lang namin, tawanan, ganyan. Pero nasa isip ko na talaga, mali to mali. Pero sige, laban lang para sa pagmamahal. Eto na, nung nagkagipitan na, kasi may nakakita kay Ramil na kumuha ng mompo, hanggang sa nagkaturuan na, damay-damay na lahat, pinatawag kami. Mali daw yung ginawa namin. Oo, talaga naman mali. Pero kasi, di ba, hindi mo naman ako masisisi. Crush ko yon. Maintindihan ako ni Lord. Ayun, pinatawan kami ng forced eviction. So, moral lesson, huwag magpalin lang kay crush, lalo na kung ang alak ay galing sa altar. Lord, sorry, ngayon ko lang naalala, patawarin mo ako. Huli na. Yeah! Ay, andito na naman ang kontrabida. Bilisan nyo nang gawin ng mga ano nyo. Anong meron? Mansari nila, bakit? Bakit sila magmansari? Ano pa kailan mo kung magmamansari sila? Bakit sila magmansari? Anong magmamansari? Ito na naman, gugulo ka na naman. Sabi ko sa inyo, bilisan nyo na. Oh my God! Hi, mansari na! Vape mansari na. Eh, kung maghiwalay na kaya kayo ngayon? Baka kasi nila kahit napakasimple lang ng cake. Okay na yun. Ay, ala! Alam mo naman. Ay, grabe na! Baka ano talaga nito? Dadating ako tapos gagantuin nyo. Walang magmamansari sa bahay ito. Pantaran nyo yung mansari-mansari na yan. Ang gawain nyo, mag-study kayo. Kung hindi ko na-experience ang mansari, tapos kayo na-experience nyo, Kasalanan ba nila yun? pantaran nyo yung mansari na yan. Wala na, si Ran. Sweet nga eh. Ginagawang inspirasyon yan, hindi yan ano-ano. Hoy! Pwede ba? Ako magtatago sa mga bata. Oh. Ang pagmamahal, kahit simple lang basta special, pinaggastusan nila yung 8 pesos na yan. O bakit? Ano ba sabi ko? Di ba ako ang magiging kontrabida sa buhay nila? Yan ang lagi nyong tatandaan. Ako nga, di ko naranasan magmahal, tapos kayo magmamahal kayo. Yun ang point doon. Hindi mo naranasan yun. Ano ako dito? Hindi sila matitinag ng kaanuhan mong lalaki ka. Oh, di ba? Sinabi ko na. Pinay... Oh, di ba? Walay ka! Walay ka! Kahit sinira mo. Tatandaan mo, hanggat nabubuhay ako at hanggat nandito ako sa bahay na ito, walang sasaya. So 5 months ka Yan na ang last mansari nyo, tandaan nyo yan. Saka pa nga kung sino diba? Ikaw, tata, may sulakit din yung tiyan mo. Kaso lang ang pinagkaiba walang nag-aalaga sa'yo. Pag February 14 na, wala ka pa rin ka-date. Paano naman sa'yo kung wala akong kadate? Bitter ka kasi, kaya walang nagmamahal sa'yo kasi bitter ka. Pag mo ako tinataray-tarayan, tita mo pa rin ako. Tita, baka tito. Ay, Steph, para mas lalo kayong mahal na jowa mo. ano kinikilig ako? Wala, bakit? Ikaw ang step mo. Step, para mas lalo ako mainis sa iyo. Gawin ko wala ako ma-step. Ang cute na nga na sabi aminin mo. Hindi maganda yung step. Sige nga ulitin yung ulit yung step. Parang gusto ko matutunan sa asawa ko eh. Oh, di ba? Wala pang February 14, pero yung pakiramdam ng puso ko parang ginagano natin. Walang bubuhat sa'yo. Step, para maghiwalayin ko kayong dalawa. So, andito ako ngayon kay... Yeah! Valentine's Day bukas. Bibisitahin ko siya. Na-miss mo? Kaya ka na lang ulit papasok dito, te ano? Ay!
naman. Tuloy kayo ate. Ah, sweet naman na yan siya. Bilang yung asawa niya. Parang hindi ko kinaya yung part na yun. Bilang asawa, ganito ako ka-responsable. Yeah. Parang totoong-totoo saktan. Hindi ko siya kayang saktan ate. Ay. Kaya ko yung mahalin siya. Nang buo. At ibigay ko lahat sa kanya. If there were no tears, no way to feel inside, I still feel for you. Yeah. And even if the sun refused to shine, even if romance went out of time, you would still have my heart until the end of time. Yun eh. I need my love, my Valentine. Alam mo, perfect lang tayo ano mo dyan, te. Parang nakatingin sa'yo si Kuya Carto habang kinakantahan mo. Wala kang isa para sa Tagalog, mahal kita. Ano? Sa Japanese, ay shiteru. Sa Thai, shanrakun. Ay ka banana, mahal. Matamis yan. Parang pagmamahal. Okay ka lang ba dyan? Gusto mo tabihan na kita? Sino yung salita? Ako. Hindi, may salita din. Ako. Hindi, may narinig pa ang isa. Sabi niya, mahal kita. Susungkitin mga bituin. Yun eh. Ate, ano yan? Kulang, try ko lang. Di ba kasi ang palaya nilalagyan ng asin para mawala ang pait? Baka sakali lang mawala yung pagkakita. Tama ka naman. Para mawala yung pagkapait mo. Magkawala yung pait mo. Ang palaya ba ako? Hoy! Sa pagiging bitter mo, ay higit ka pa sa ampalaya. Sige nga natin. Try nga natin kung mawawala nga yung bitter. Sabay yung jowa mo. Ay! Huwag bigyan Ate, hindi nawawala! Kahit anong gawin nyo, bitter talaga yung tao. Eh kung kayo punpun ako ng asin, kung may sweet ko, ginagawa nyo ako ang palaya, ano naman ako? Ate, gano'n naman ako ng asin. Kakaiba kang ang palaya. hindi ata tinanim dito sa Pilipinas. Tinanim ata sa Mars. Ang palaya ako, ate. Ang palaya ako. Makakasira pa ata ako ng pamilya. Kumukuha kasi ako ng bulaklak kay Kuya Nestor. Kapalit nun, pinagtulos ko siya ng kandila. Tapos habang nagtutulos ako, kinakausap ko siya. Siyempre, nagti-thank you ako ganyan kasi lagi siya tinutubuan ng bulaklak. May pinagkukuhaan ako. Tapos, may dumaan sa likod ko. Dalawa sila. Di ko na pinansin. Dead ma, ganoon. Kasi nga, inaayos ko yung kandila at ayaw nga tumayo. Siguro, hindi na natiis nung isa. Lumapit sa akin, sabi niya, anak ka ba sa labas ng asawa ko? Sabi niya talagang alam mo, nung narinig ko yun, hindi ako agad nakalingon mga nag-freeze talaga yung buong katawan ko. Alam mo yun, nangatog yung tuhod mo na akala mo bang illegitimate child talaga ako. Tapos alam mo yung tone niya, para bang paiyak na siya. Hindi ko na natiis, tumayo na ako, sabi ko, ma'am, hindi po. Nagtry ako mag-explain, kaya lang alam mo yung bulol-bulol ka pa. Kasi siguro nga, dahil sa kaba. Tapos tinitignan ko siya, nagpipigil siya ng luha niya, mga Naglakad ako papalayo kasi nga nahihiya na ako. Hindi ko masabi na pumipitik lang ako ng bulaklak na tumutubo kay Kuya Nestor para pambigay sa lolo ko tsaka kay Kurt. Tapos narinig ko yung isa niyang kasama, sabi niya, anak ni Papa yun ma, kasi kamukhang kamukha niya eh. Sabi, I was like, Diyos ko, nagkaroon ako ng tatay na wala sa oras. Gusto ko na lang pumasok sa bukas na nicho dito talaga. Hindi ko man lang na-explain yung sarili ko. So sa pamilya po ni Kuya Nestor, sorry po. Ganun po talaga ako pag may nakita ako mga bulaklak, pinipitas ko. Pero nagtutulos kasi ako ng kandila kapalit. Oo, gawain namin kasi ng ate girl yun eh. Hindi ko lang naman alam na bakit na-tsempohan pa, diba?